Magandang araw po sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa channel na to. Rolito po ang pangalan ko. Edad 40 na po ako. At ngayon ay kasalukuyang nakatira sa Caloocan. Mahilig po talaga ako sa mga kwentong katatakutan. Kahit noong bata pa ako. Kaya naman lagi akong nakatambay dito sa channel nyo. Bilang albularyo ang tatay ko, ay marami po akong nasaksihan ng mga kababalaghan sa panggagamot niya. Kadalasan po yung mga nakukulam at nababarang. Pero first time ko pong nasaksihan na nakaengkwentro siya ng isang aswang. At tungkol po doon ang karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo mga kapasta. Nangyari po yon noong binata pa ako. Noong nagpunta kami ng tatay ko sa isang lamayan. Matalik na kaibigan niya po yung namatay, si Mang Raul, at inaanak niya ang panganay nito. Pareho silang albularyo ni tatay, pero matagal nang hindi aktibo si tatay dahil pinili niyang sundin ang kagustuhan ni nanay. Dahil kasi sa panggagamot niya, madami din siyang nakakalaban ng mga masasamang elemento sa paligid. Mahina ang loob ni nanay pagdating sa mga ganon at mahina din ang puso niya. Kaya mas pinili ni tatay na isakripisyo ang panggagamot para sa ikapapanatag ng loob ni nanay. Si Mang Raul naman ay namatay dahil sa sakit. Nung malaman ni tatay na namatay si Mang Raul, ay bumiyahe pa kami mula Isabela hanggang Mangaldan, Pangasinan. Nagpaalam siya kay nanay na pumayag din naman agad. Alam kasi ni nanay kung gaano katalik na magkaibigan sina tatay at Mang Raul. Hindi nga lang siya pwedeng makasama, gawa ng kondisyon niya. Kaya ako ang pinasama. Pagdating namin sa bahay nila Mang Raul, ay malungkot na tumunghay si tatay sa kabaong nito. Kahit matagal-tagal na silang hindi nagkita, masakit pa din yon kay tatay dahil matagal na ang pinagsamahan nila. Matapos iyon, ay naupo kami at nagkwentuhan sila ng asawa ni Mang Raul. Napansin ko na habang nag-uusap sila ni Aling Rose, maya't maya ang lingon ni tatay mula sa mga taong nakikilamay nung gabing yon. Nung iniwan siya saglit nito para asikasuhin, ay tinawag ako ni tatay. Paglapit ko, binulungan niya ako kung napapansin ko daw ba yung matandang lalaking nakaitim na kanina pa nakaupo sa sulok. Tinanong ko kung bakit. Naaamoy daw niya yung tao na yon at may hinala siya kung ano ang pakay nito doon. Sinabihan niya akong maghanda pagdating ng hating gabi. Nung bumalik si Aling Rose, kinausap niya ito. Sinabihan niyang bigyan siya ng maraming asin at ipahiram sa kanya ang buntot pagi ni Mang Raul. Dahil isa sa mga bisita nila ay isang aswang at may masama itong tangka sa bangkay ng asawa niya. Nahintakutan naman si Aling Rose sa sinabi ni tatay at ibinigay niya ang mga kailangan nito. Ako naman ay hindi inaalisan ng tingin yung matanda. Pero bago maghating gabi, ay biglang nawala yon sa kinauupuan niya. Sinabi ko yon kay tatay. Kung hindi raw siya nagkakamali, ay naghahanda na daw ito dahil nakita niyang unti-unti nang nababawasan ng mga tao sa lamay. Mabilis na sinamantala yun ni tatay at binudburan ng asin ang buong palibot ng ilalim ng karpet kung saan nakapatong ang kabaong ni Mang Raul. Tapos sinabihan niya kaming magpanggap na tulog kapag bumalik na yung matanda. Si Aling Rose naman pinapasok sa kwarto ng mga anak hanggang sa nag-uwian na nga yung mga naglalamay lampas hating gabi. Kami na lang ni tatay, si Aling Rose at isang kamag-anak ang naiwan sa loob. Sa labas naman ay may mangilan-ngilang tao pero mga nakatulog na din sa kalasingan at nakita na nga namin ang matanda na bumalik. Pumikit na kami at nagkunwaring natutulog pero hindi lapat ang pagkakapikit ko para makita ko pa din siya. Si tatay naman ay nakikiramdam habang hawak ng mahigpit sa nakatagong kamay ang buntot pagi. Dahan-dahan nang pumasok sa loob ng bahay yung matandang lalaki
palinga-linga at nakikiramdam din. Pigil ang paghinga ko dahil kinakabahan din ako. Lumapit ang lalaki sa kabaong ni Mang Raul, pero bigla na lang itong nagtatarang sa sakit nang maapakan ang mga asin na nasa ilalim ng karpet. Iyong tayo ni tatay na yon ay bigla niyang hinagupit ng sunod-sunod ng buntot pagi ang nabiglang aswang. Namilipit lalo iyon sa sakit habang sumisingasing. Pero hindi siya tinigilan ng tatay sa paglatigo habang sinasabuyan naman namin siya ni Aling Rose ng asin. Hindi na kinaya ng aswang at bigla na siyang nagsapusa at nanghihinang umalis doon. Napaiyak sa takot si Aling Rose habang ako naman halos matulala. First time kong nakakita ng aswang na ang sabi ni tatay balbal ang tawag doon. Iyon daw yung uri ng aswang na nag-aabang ng mga namatay. At kapag walang bantay, nanakawin para kainin ang bangkay at papalitan nila ng tiban ng saging. Abot-abot ang pasasalamat ni Aling Rose kay tatay. Mabuti raw at natsyempong nandoon kami at nabigo ang pakay ng aswang na yon. Nakabasa na naman ako ng horror story, kaya naalala ko na naman tuloy yung nakakakilabot kong karanasan nung lamay ng isa sa mga katropa ko. Ako po si Herbert ng Bulacan. Isang tropa ko ang namatay dahil sa sakit sa baga. Si Dave. Mahilig kasing maligo yun ng pagod. Pagkatapos mag-basketball, naliligo agad. Tapos maligo, alak naman ang haharapin. Ganun lagi yung routine niya. Hindi naman kami nagkulang ng paalala. Hanggang sa yun na nga, natunaw ang baga niya. Nung nakaburol na siya, napagkasundoan naming magkakaibigan na maglalamay kami tuwing gabi. Kasi yun na lang naman ang huling pagkakataon na makakasama namin si Dave. Napagkasundoan din namin ni Wilbert na dadaanan ko na lang siya ng motor para hindi na siya mamasahe. Madadaanan ko naman kasi yung lugar nila papunta kina Dave. Ganoon nga ang ginawa namin. Kada gabi ay nakaabang na sa akin si Wilbert. Tapos iaangkas ko na siya sa motor. Pag uwi, ganun din. Angkas ko rin siya. Isang gabi, nagdalawang isip ako kung maglalamay ba ako. Umuulan kasi, nakakatamad lumabas. Parang gusto ko na lang matulog. Tinawagan ko si Wilbert para sana sabihin na sa susunod na gabi na lang ulit kami maglamay. Alam ko na maghihintay siya sa akin, kaya dapat masabihan ko siya. Kaso hindi ko siya makontak. Tapos tumigil na rin yung ulan. Naalala ko sa gabing yun nga pala, pupunta yung crush kong si Elma. Kaya nagbago ang isip ko. Umalis na rin ako. Tama nga. Pagdating ko sa hintayan namin ay nandoon at nakatayo si Wilbert. Sabi ko pasensya na, medyo natagalan ako. Hindi na kasi dapat ako pupunta. Tapos tinanong ko siya kung ba't hindi ko makontak yung cellphone niya. Hindi siya sumagot. Naisip ko baka hindi ako narinig kasi maingay yung ugong ng motor at malakas yung hangin. Nung malapit na kami sa lamay ni Dave, may nadaanan kaming aksidente. Parang motor at tricycle yata yung nagkabanggaan. Hindi na ako huminto. Sabi ko kay Wilbert, mahirap talagang iwasan yung aksidente kapag ganyan na umuulan. Kaya dapat todo ingat ang mga motorista. Narinig kong sumagot siya ng oo. Pero mahinang-mahina lang yung boses niya. Halos saktong narinig ko lang. Bago pa kami makarating kina Dave, naramdaman kong biglang gumaan yung motor ko. Paglingon ko ay wala na si Wilbert sa likuran ko. Natakot ako at nataranta. Naisip ko kung nahulog ba siya o ano. Binuwelta ko yung motor ko pabalik para hanapin siya. Napapamura na ako nun. Hanggang sa marating ko uli yung lugar ng aksidente. Huminto ako roon at nakiusisa. Ewan ko ba't naisipan kong mag-usisa, hinahanap ko nga si Wilbert. Halos lumobo ang ulo ko sa sobrang kilabot nung makita ko kung sino ang isa sa mga nakahandusay. Hindi pa kasi nila magalaw yung mga bangkay dahil hinihintay pa yung mga kinauukulan. Si Wilbert.
Siya at ang pinsan niyang may motor. Paano nangyari yun? Sa akin siya nakaangkas. Litong-lito ako nun. Naliwanagan lang ako nung makausap ko yung mama niya. Sumama kasi ako sa ospital. Sabi ng mama niya, hindi raw ako makontak ni Wilbert. Tinatawagan daw ako pero nakapatay daw yung phone ko. Sasabihin kasi niya na sa pinsan na lang siya aangkas dahil anong oras na raw ay wala pa ako. Akala hindi na ako makakapunta. Tapos doon na nga naganap yung aksidente dahil nakainom na pala ang pinsan niya nung mag-drive ng motor. Nagulat ako sa narinig ko kasi bakit hindi niya nakokontak yung cellphone ko? Naka-open naman. Siya nga ang hindi ko makontak. Sabi ko sa mama niya tinatawagan ko talaga si Wilbert para sabihin na hindi ako makakapunta dahil nga umuulan. Kaso hindi ko nga makontak yung cellphone niya. Pero nagbago nga yung isip ko kaya pumunta pa rin ako at natuwa nga ako nung makita kong nandoon pa rin siya at matyagang naghihintay sa akin. Humingi pa nga ako ng pasensya kasi natagalan ako. Sigurado ako na umangkas siya sa akin at sumagot pa nga siya ng oo nung kinakausap ko siya. Kaya pala parang may kakaiba sa kanya at bigla rin siyang nawala sa likuran ko nung malapit na kami kina Dave. Sabi ng mama niya, kaya raw siguro hindi nagpakontak sa akin ng anak niya dahil gusto pang makasama ako at makapagpaalam sa akin. Ako po si Lovely. Gusto ko po sanang i-share sa inyo ang kwento sa lamay ng lola ko na si Mamang Lita. Hindi ko po pinipilit na maniwala ang iba, pero nangyayari po talaga ang ganitong bagay. Si Mamang Lita ay isang relihiyosa. Palagi siyang nagsisimba at nagnunubina tuwing 6:00 ng gabi. Dala niya din palagi ang paborito niyang rosaryo. May pagkakataon pa na isinasali niya kami sa pagdarasal niya. Si Mamang Lita ay nanay ni Papa. Sa amin na siya tumira simula noong mamatay ang lolo ko. Nagkasakit ang lola ko noon dahil na rin siguro sa katandaan. Nang nasa ospital na si Mamang Lita, ay hiniling niya sa papa ko na dalhin siya sa chapel ng ospital. Sinabi niya rin sa papa ko na kapag namatay siya, ay isama ang rosaryo sa kabaong niya. Hanggang sa tuluyan na nga daw na nalagutan ng hininga si Mamang Lita. Unang gabi ng lamay ni Mamang Lita noon. Ang bilin ng lola ko ay isama sa kabaong ang rosaryo niya. Pero hindi ito nailagay. Dahil kahit saan namin hanapin, wala talaga. Kaya humingi na lang ng pasensya ang papa ko sa harap ng kabaong ni Mamang Lita na hindi nga namin mahanap ang rosaryo niya. Nung huling araw ng lamay ni Mamang, ay biglang bumango ulit ang mga bulaklak sa paligid ng kabaong niya. Mas matapang na amoy na parang mga sariwa pa. Tapos napansin kong nakatulala si Papa habang nasa tabi ng kabaong ni Mamang Lita. Kaya naman lumapit ako para kalabitin siya at tanungin kung ayos lang ba siya. Nang lingunin ako ni Papa, parang iba ang aura niya. Walang reaksyon ang mukha niya at parang lumaki ang mata. Nang tignan kong mabuti, ay lalo siyang naging kamukha ni Mamang Lita. Si Papa kasi at ang tita ko ang kamukha ng lola ko sa mga anak niya. Maya-maya pa, ay tinanong ako ni Papa kung nasaan ang tita ko. Natakot akong sumagot nang hindi ko alam. Parang nag-iba kasi ang boses niya na parang lumiit na animoy matandang babae. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa puyat ko, kaya kung ano-ano ang nakikita at naririnig ko. Nang bumalik na si tita sa salas, kung saan nakaburol si Mamang Lita, ay biglang sumigaw ang papa ko na kung sino daw ang tita ko at bakit siya pumasok doon. Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa papa ko ng oras na yon. Kakaiba kasi ang ikinikilos niya. Sa totoo lang, nanginginig ako sa takot nun. Lumapit naman si Tita Belen sa papa ko
para pakalmahin siya. Tinawag ko din si Mama para sabihin ang nangyayari kay Papa. Pero maya-maya lang, itinulak ni Papa si Tita at bigla itong napaupo. Inawat naman ng Mama ko at ng iba pang mga kamag-anak si Papa at tinanong kung anong nangyayari sa kanya. Inilayo muna nila si Papa kay Tita Belen para pakalmahin. Nagsalita na naman si Papa na kakaiba ang boses. Ang sabi niya, si Tita Belen ang kumuha ng rosaryo niya at inilagay sa likod ng malaking Santo Niño sa altar. Itinanggi naman yon ni tita ko. Pero nang tignan yon ng mga pinsan ko sa likod ng Santo Niño, ay nandoon nga ito. Nagsalita ulit si Papa na yun na lang daw yung huling pakiusap ng lola ko bago ito malagutan ng hininga. Pero hindi pa nila napagbigyan. Ipinasok muna ni Mama si Papa sa loob ng kwarto para makatulog muna. Nang makuha na ang rosaryo ni Mamang Lita, ay inilagay na nila iyon sa loob ng kabaong ni Lola at humingi sila ng tawad. Mga kalahating oras ding nakatulog si Papa at nang magising ito ay wala daw siyang maalala sa nangyari. Ang huling natatandaan niya lang daw ay nang nasa harap siya ng kabaong ay nakita niya raw sa sulok ng mata niya si Lola at parang malungkot ang mukha nito. Naalala niya daw ang bilin nito sa kanya. Ang rosaryo daw kasi ang daan para makatawid sila sa kabilang buhay. Ewan ko rin kung totoo kasi ang iba naman ay ginugupit o pinuputol ang rosaryo bago ilagay sa kabaong. Kanya-kanya lang din siguro ng paniniwala. Kumusta po? Tawagin niyo na lang po ako sa palayo kong Nonoy. Taga rito po kami sa Gabaldon, Nueva Ecija. Share ko lang po sana ang naranasan namin ng pinsan ko sa unang gabi ng lamay ni Tito Obet, kapatid ni Mama. Close kami ni Tito Obet ko. Mabait naman siya at mapagbiro din. Pero yun nga lang, binawian rin siya ng buhay dahil sa sakit sa baga. Mahilig kasing manigarilyo ang tito ko. Nakakaubos siya ng ilang kahan ng sigarilyo sa isang araw. At yun ang palagi nilang pinag-aawayan ng tita ko noong nabubuhay pa siya. 5 po kaming magpipinsan ang nakatoka sa gabi para magbantay kay tito dahil pinapatulog na din namin ang asawa niya pagdating ng gabi. Nakakaawa po kasi. Sobrang pagod niya na mula pa man sa umaga hanggang hapon na yon. Natatandaan ko pa, Sabado ng gabi noon, noong unang gabi ng lamay ng tito. Wala pang masyadong tao na nagpupunta dahil hindi pa nababalitaan ng iba. Akala po namin, hindi agad magpaparamdam si Tito Obet. Dahil ang sabi nila, pag pangatlong gabi pa raw ng pagkamatay, saka palang magpaparamdam ang patay. Kaya kampante kaming magbantay hanggang madaling araw. Pumasok na sa kwarto noon ang tita ko para makatulog na din at kami nang magpipinsan ang magbabantay kay Tito Obet. Naglaro muna kami ng baraha para may mapaglibangan at hindi antukin. Mga bandang 2:00 ng madaling araw noon, nakaramdam na ako ng antok. Kaya tumayo muna ako para magtimpla ng kape sa kusina at kukuha na rin ng biskwit para sa mga pinsan ko. Ang kusina nila Tito Obet ay nasa likod bahay. Habang papunta ako sa kusina, nadaanan ko pa ang kwarto nila tita at nakita kong tulog na siya. Tahimik na din noon ang paligid dahil nagsiuwian na ang mga bisita. Maya-maya pa, habang nagtitimpla na ako ng kape, ay may naamoy akong usok ng sigarilyo. Hinanap ko kung saan nanggagaling yon, pero wala naman sa paligid. Kaya nagpatuloy ulit ako sa pagtitimpla. Nung babalik na ako sa pwesto sa sala, ay naamoy ko ulit. Sa pagkakataong yun, mas tumindi pa ang amoy. Pero wala naman akong nakitang usok. Nang sandaling yon, parang kinilabutan ako.
Dahan-dahan kong binuksan ang pinto sa likod bahay. At parang nanigas ako sa kinatatayuan ko nang makita kong may taong nakaputi na nakatalikod. Medyo madilim sa pwesto niya, kaya inaninag ko pang mabuti. Pero kilala ko ang bulto ng katawan. Kay Tito Obet yun. Para akong binuhusan din ng yelo sa nakita ko. Kaya dali-dali akong bumalik sa sala kung saan nandun yung mga pinsan ko. Nagtaka sila kung bakit wala akong dalang biskwit o kahit kape. Ang itsura ko pa, namumutla. Sinabi ko sa kanila ang nakita ko. Biglang nagising ang tita ko habang nagkukwento ako. Sinabi ko din sa kanya yung nakita ko. Kaya pumunta si tita sa likod bahay. At nakita niya doon ang kahan ng sigarilyo ni Tito sa may lababo. Napaiyak si tita sa lungkot. Siguro daw ay hindi pa alam ni Tito Obet na patay na siya. Kaya kung ano ang nakasanayan niyang gawin ay ginawa niya ng unang gabi ng lamay niya. Nung ikatlong gabi naman, inutusan ako ng ate ko na tignan kung tulog na si tita sa kwarto. Kasi may dumating na bisita. Kaibigan daw. Sumunod naman ako. Pagsilip ko sa kwarto, nakita ko na naman ang multo ni Tito Obet na nakahiga sa tabi ni tita at nakayakap sa kanya. Muntik na akong himatayin. Kilabot na kilabot ako. Nagkagulo pa sila nung ikwento ko yon. Si tita, hindi natakot kundi naiyak sa lungkot. Mula nun, hindi na ako nagbantay ng gabi. Baka kung ano na naman ang makita ko. Martin po ang pangalan ko. Tubong Cagayan Valley. Pero sa kasalukuyan ay nandito ako sa Marikina. Sa isang kamag-anak namin. May trabaho kasi na in-offer sa akin. Mga 3 months na po ako rito. Isang beses ay inaya ako ng Tito Pablitz ko na magpunta sa Lamay. Sabi niya kaopisina raw niyang babae ang namatay. Sa bahay din po ng kaopisina niya ang burol. Malapit sa kanya yon, kaya hindi po pwedeng hindi siya maglalamay. Silang magkakatrabaho na malapit doon. Pagdating namin sa burol, nandoon na yung iba pang mga kasamahan ni Tito. Sumilip muna siya saglit sa kabaong. Tapos nakiumpok sa mga katrabaho niya. Habang ako naman ay pinaupo lang muna niya sa isang tabi. Matapos niya akong ipakilala sa kanila na pamangkin niya. Nagmasid-masid lang ako ron. Wala naman kasi akong kilala roon maliban kay Tito. Na nung mga sandaling yon ay abala sa pakikipagkwentuhan sa mga katrabaho niya. Narinig kong pinag-uusapan nila yung patay. Sabi nila malungkutin daw si Olivia. Yun yung pangalan nung nakaburol. Kundi nga lang daw sila ang unang nakipagkaibigan ay baka wala siyang kaibigan sa opisina. Malungkutin pero mabait at hindi madamot. Laging may extra baon para sa mga kasamahan. Kaya raw ganun na laging malungkot ang dalaga dahil namatay na yung kaisa-isang tao na nag-alaga sa kanya. Yung lola niya. Maaga pala kasing naulila sa mga magulang. Nilibot ko yung paningin ko sa burol. Medyo marami na ring tao. Karamihan daw doon ay mga kapitbahay. Sa unang hanay ng upuan, doon sa pinakadulo, may nakaupong matanda. Babae siya na nakapuso ang kulay puti ng buhok. Nakatitig lang siya sa kabaong. Dinadaan-daanan siya ng mga tao sa lamay. Maya-maya ay may lumapit sa akin na babaeng may dalang tray ng sandwich at juice. Kumain muna raw ako. Sa totoo lang po ay hindi ako kumakain sa lamay. Candy lang. Ewan ko kung ba't ganun ako. Ayoko talaga ng pagkain sa lamay. Pakiramdam ko ay nalalawayan yon ng patay. Siyempre hindi totoong ganun. Wala lang, naisip ko lang yon. Pero kinuha ko yung sandwich at yung juice. Ang nasa isip ko kasi ay ibigay na lang sa matanda. Kasi kanina pa siya nakaupo roon. Yung mga nakaupo nga sa likuran niya binigyan ng pagkain isa-isa. Pero siya hindi man lang maalok. Kaya parang naawa naman ako. Kaya ako na lang sana yung magbibigay. Nung lapitan ko na ay
biglang nawala. Kaya pala ay tumayo at lumipat sa kabaong. Nakasilip doon. Tinititigang mabuti yung patay. Tingin ko naman kamag-anak niya. Pero sigurado ako na hindi yun ang lola ni Olivia. Kasi namatay na raw yun. Yun nga raw ang dahilan kung bakit naging malungkutin si Olivia. Bumalik na ako sa upuan. Ewan ko ba kung bakit napatitig na lang din ako sa matanda. Siguro kasi wala akong magawa sa burol na yun, kundi panuorin yung mga tao sa paligid. Maya-maya ay bumalik na uli yung matanda sa upuan. Parang may kakaiba nga kasi hindi na aalis yung tingin niya sa kabaong. Doon na naman nakatingin. Lumapit sa akin si Tito para kamustahin ako. Kung naiinip daw ako ay sumama ako sa mga nagbabaraha sa labas. Sabi ko okay lang ako. Nakita niya yung hawak kong sandwich at juice. Alam niya na hindi ako kumakain sa patay. Kaya hiningi na lang niya. Tinanong nga niya kung bakit pa ako kumuha, hindi ko naman yun kakainin. Sabi ko nahiya kasi akong tanggihan yung nagbibigay. Tsaka gusto ko na lang sana ibigay doon sa matanda na nakaupo sa dulo. Kanina pa kasi siya nilalagpasan ng mga namimigay ng pagkain. Baka nagugutom na rin siya. Napahinto sa pagsubo ng sandwich si Tito. Sabay tingin sa tinuro ko. Tapos sinabi niya sa akin na nababaliw na raw ba ako? Wala naman daw nakaupo roon. Nagsimula akong gapangan ng takot. Pinilit ko sa kanya na may nakaupo roon. Dinescribe ko pa yung itsura ng matanda. May nakarinig sa pag-uusap namin na kamag-anak ni Olivia. Napaantanda na lang siya. Dahil ang dinescribe ko raw ay ang lola mismo ni Olivia na matagal nang patay. Tapos pinag-umpukan na nila ako. Panay tanong nila kung saan ko nakita, anong ginagawa. Siguro raw ay may third eye ako. Habang panay ang usisa nila sa akin, yung matanda ay nanatili lang na nakaupo sa dulong upuan at nakatitig sa kabaong ng apo niya. Magandang araw po. Ako po si John Paul. Hindi po ako mahilig magkwento ng mga karanasan ko sa ibang tao. Pero iba po kasi ang naging karanasan namin ng pamilya ko na para sa amin nakakakilabot. Kaya ibabahagi ko na rin sa inyo. Tungkol po ito sa mama namin nang mawala po siya sa pamilya namin. 3 po kaming magkakapatid at ang nag-iisang babae na si Ate Jenny ang panganay namin. Pangarap ni Ate Jenny na maging teacher at hindi naman hinadlangan nila mama yon dahil matalino din naman si Ate Jenny. Kaya pinagmamalaki siya ng pamilya namin. Nung kolehiyo siya ay talagang nagpakahirap sa paghahanap buhay sila mama para lang matustusan siya sa lahat ng pangangailangan niya. Kaya nang matapos siya at makapasa sa exam talagang masayang-masaya sila mama. Kaya lang, sa ibang bansa siya nagturo, sa Korea. Nandun kasi ang tita ko na kapatid ni Papa. Maganda daw kasi sa Korea. Malaki ang sahod. Kaya nagpaalam si ate kina mama at papa. Nung una, si Papa lang ang pumayag. Ayaw din kasi ni mama na malayo si ate sa amin. Dahil pag nagkataon, ay ngayon lang malalayo si ate sa pamilya namin. Ilang araw din pinag-isipan ni mama ang pag-alis ni ate. Hanggang sa pinayagan na nga rin niya. Dahil para din naman sa pangarap ni ate yon. At nang makatulong din siya sa pag-aaral ng bunso naming kapatid. Kaya naman, kami na lang 4 nila mama ang naiwan dito sa bahay. Nang makaalis si Ate Jenny, ay maayos naman ang lahat. Nakapagsimula na din agad siya ng pagtuturo doon. Mga ilang buwan lang ang makalipas, nagkasakit si mama. Matagal na pala niyang alam na may bukol siya sa dibdib. Hindi lang siya dumadaing dahil makakadagdag pa daw sa gastusin para sa pag-aaral ng ate ko. Nagalit naman si Papa dahil huli na nang malaman namin yon. Stage 3 na ang cancer ni mama. Kaya ilang beses na rin ang session niya para sa chemotherapy. Si Papa na lang din ang nagtatrabaho dahil hindi na pwede si mama.
Mahina na din kasi ang katawan niya. Nang mga panahon na yon, ay nasa high school pa lang ako, kaya hindi pa ako makakatulong sa pinansyal. Pagka-uwi ko noon galing sa school, ay nadatnan ko ang dalawang kapatid ni mama sa bahay. Umiiyak sila. Kwento ni papa, nahirapan na daw si mamang huminga at hindi na daw siya nadala pa sa ospital. Nagkulong na lang ako noon sa kwarto dahil hindi ko matanggap ang nangyari kay mama. Tinawagan na din ni papa si ate sa Korea at hindi din siya makapaniwala sa nangyari kay mama. Kaya naman nagpabook agad ng tiket sila ate at tita kinabukasan. Inasikaso na din ni papa ang burol ni mama. Unang gabi ng lamay, marami ang nagpunta, mga kaibigan at mga kamag-anak namin. Ako din ang nagbabantay kay mama sa umaga at gabi. Kapag sumisilip ako kay mama, napapansin ko talaga na hindi pa ganon nakasara ang mata niya. At hindi lang ako ang nakapansin nun, pati ang mga tita ko nagsabi din sa akin. Kapag ganon daw, kasabihan na may inaantay pa daw dumating ang namatay. Hanggang sa dumating na nga sina ate, pero hindi agad siya pumasok dahil halos mahimatay si ate sa kakaiyak nang makita ang kabaong ni mama. Kaya pinakalma muna ng papa ko si ate. Nang ilang minuto pa, ay lumapit na si ate kay mama. Nang pagsilip ko ulit sa kabaong ni mama, ay nakita kong tuluyan ng nagsara ang mga mata niya. Totoo nga na may inaantay pa siyang dumating. At yun nga ay ang ate ko. Kwento pa ni ate, nung bago pa lang daw mamatay si mama, ay ilang beses niyang napanaginipan ito na kumakaway habang sakay ng bangka papalayo. Tapos nung mabalitaan niya na namatay na nga si mama, nagpakita rin daw ang kaluluwa sa kanya. Habang nagsusuklay siya, ay nakita niya ang imahe ni mama sa salamin. Nakatayo sa likuran niya. Si ate lang ang pinagparamdaman at pinagpakitaan ni mama dahil siya talaga ang paboritong anak. Pero hindi naman kami nagselos. Ayaw ko rin namang makita ang multo ni mama kasi baka matakot ako. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Abe. Ito pong ibabahagi ko sa inyong kwento ay personal na karanasan ko noong kasalukuyang pinaglalamayan ang mama ko. Taong 2017 lang po ito nangyari. Masaklap po ang naging pagkamatay ng mama ko dahil nagpatiwakal siya. Dumanas po siya ng matinding depresyon kaya niya nagawa yon. Hindi ko na lang din po idedetalye kung ano-ano ang mga dahilan kung bakit siya umabot sa ganong sitwasyon. Pero alam ko at aminado ako na parte kaming pamilya niya o maaaring kami mismo ang dahilan kaya siya na-depress ng husto na naging mitya ng kamatayan niya. Nasa abroad po ako nang itawag sa akin ng tita ko ang nangyari kay mama. Nabigla talaga ako at sobra akong nawindang sa paraan ng pagkamatay ni mama. Hindi ko akalaing magagawa niya yon. Akala ko okay na ang lahat. Dahil nung huling pag-uusap namin ay nangako siyang makikipag-cooperate na siya kina tita na nag-aasikaso sa kanya. Ipinapagamot ko po kasi siya sa isang asylum. May plano akong ayusin ang pamilya naming nagkawatak-watak at pagkasunduin sila ng mga kapatid ko. Ang kaso, hindi niya na nahintay yun. Nagmamadali akong umuwi noon sa funeral ni mama. Bilang panganay, gusto kong ako ang personal na mag-ayos ng lahat. Nung nasa abroad pa ako, ay tinawagan ko na yung 3 kong kapatid at si papa. Pero ni isa, walang sumagot. Unang gabi ng burol ni mama. Kahit anong gawin ng embalsamador na pagme-makeup sa kanya, hindi niya talaga magawang alisin ang pagkakunot ng noo ni mama. Pati yung mata niya, nakakailang kasi nakadilat yun. Ginawa na daw niya lahat, kaso balik ng balik.
ganun daw talaga ang itsura ng mga namamatay kapag hindi payapa o may hinihintay pang dumating. Habang nagdadasal yung matatandang pinasundo namin, ay maya't mayang namamatay ng sabay-sabay ang lahat ng kandilang nakasindi. Kapag nasindihan naman, ay yung mga ilaw naman sa palibot ng kabaong niya ang sunod-sunod na mamamatay. Ang sabi ng mga mandarasal ay nagliligalig ang kaluluwa ni Mama. May gusto daw na ipahiwatig pag ganon. Alam naman namin na ang gusto ni Mama ay dumating ang iba pa niyang anak. Pero nagmamatigas ang mga kapatid ko. Ang mga sumunod na gabi ay napuno ng mga kakatuwang pangyayari na alam naming si Mama ang may gawa. Nandyang itumba niya ang mga bulaklak na nakapaligid sa kanya. Isang beses, pinaglaruan niya ang mga kandila. Papatayin niya at pagsisindihan na, bigla na lang kusang mag-aapoy. Kung minsan naman, ay kakalabitin niya ang mga nakakatulog sa pagbabantay sa kanya. Nagkakatakutan na tuloy magbantay sa kanya ang mga kapatid at pamangkin niya. Wala nang may gustong pumalit sa akin sa gabi. Kaya lagi na akong puyat. Nung minsan naman, habang dinadasalan siya ng matatanda, hindi sila makapag-focus dahil sa boses na sumasabay sa pagdarasal nila. Nagkakatinginan kami noon kung sino yon. Pero sa huli, ay pare-pareho kaming kikilabutan at mag-aalisan sa takot dahil marirealize naming boses yun ni Mama. Gusto ko na din siyang maipalibing noon para matahimik na ang kaluluwa niya. Pero paano siyang matatahimik kung hindi pa dumadating ang mga kapatid ko na sa tingin ko wala talagang balak magsipunta. Hindi ko alam kung bakit ganun katigas ang puso ng mga yon. Mahigit 1 linggo na si Mama sa punerarya. Nawalan na ako ng pag-asang sisilipin pa siya ng mga kapatid ko kahit sa huling sandali. Kailangan ko nang magdesisyon. Kaya itinakda ko na ang libing ni Mama. Nung gabing yon, huling lamay para kay Mama. Maraming tao. Hindi ko na makilala ang iba. Nag-umpisa na ang mga mandarasal. Kalagitnaan ng pagdarasal, nang makaramdam ako ng bigat ng likod at balikat na parabang may nakapasan sa akin. Kumakapal din ang balahibo ko sa batok. Maya-maya, nung sa part na kumakanta na yung mga nagdarasal, bigla kaming nakarinig ng iyak. Mahina lang nung una hanggang sa lumakas. Pasimple naming hinahanap yon at natuon ang pansin namin sa isang babae sa sulok. Nakaputing bestida siya at nakasaklob sa buong mukha niya ang belo. Siya yung umiiyak. Nagtindigan ng balahibo ng mga nandoon. At yung matatanda naman ay hinimok ang lahat na sumabay sa pagdarasal hanggang sa unti-unting humina yung iyak at tuluyang mawala. Pagdilat namin, wala na yung babae. Nang wala ng tao, ay kinausap ko si Mama habang nakatunghay sa kabaong niya. Nakiusap ako sa kanya na tanggapin niya na lang na hindi na dadating ang mga kapatid ko. At sana matahimik na ang kaluluwa niya. Tayong-tayo ang mga balahibo ko habang kinakausap ko siya. Kasi lumuluha po siya. Parang sasabog ang dibdib ko sa sakit na makitang lumuluha ang bangkay ng nanay ko. Pero maya-maya ay nagulat ako nang tumigil ang pagluha at biglang nawala ang pagkunot ng noo niya. Biglang umaliwalas yung mukha niya. Nagulat na lang ako nang biglang may nag-iyakan sa likod ko. Dumating sa huling sandali yung mga kapatid ko, kasama si Papa. Nag-uumiyak sila sa paghingi ng tawad sa nanay namin. Nung ililibing na si Mama, ay maaliwalas at nakangiti na siya. Dahil sa wakas, nakakamit niya na yung pinaka-inaasam niya. Sa mga taga-subaybay at admin, isang pagbati po. Ako po si Fidel na taga Bamban, Tarlac.
Sabi ng mga matatanda, ang kaluluwa daw ng isang namatay ay bumabalik sa ikatlong araw ng pagkamatay niya. Hindi ako naniniwala doon, pero hindi ko maiwasang isipin na maaaring totoo nga iyon dahil sa isang pangyayaring naranasan naming mag-asawa noong namatay ang anak naming babae. 3 lalaki at 1 babae ang anak namin ng asawa kong si Auring. Sobra naming iningatan ang mga anak namin, lalo na yung nag-iisang bunso naming babae na itago natin sa pangalang Angel. Matagal naming hinintay ang pagdating niya sa buhay namin. Dahil matapos ang sunod-sunod na lalaking anak, ay nawalan kami ng pag-asang magkakanak pa kami ng babae. 5 taon kasi bago sumunod si Angel sa bunsong lalaki. Itinuring namin siyang blessing dahil nagkasakit noon ang misis ko at tinapat kami ng doktor na hindi na ulit magkakanak. Kaya milagro na lang talaga ang biglang pagsulpot niya. Walang pagsidla ng tuwa namin noon, pati na din ang mga kuya niya. Itinuring siyang parang isang prinsesa sa pamilya. Sinusunod at ibinibigay ang lahat ng magustuhan. Pero sa kabila noon, lumaki namang mabuting bata si Angel. Nasa college na siya noon at nagdo-dorm sa Manila nang makarating sa amin ang masamang balita na yumanig sa pamilya ko. Pinasok ng masasamang loob ang tinutuluyang apartment ng anak ko nung araw kung kailan lang siyang mag-isa doon. Pinagsamantalahan at pinatay ng mga halang ang kaluluwa na yon ang anak ko. Halos magunaw ang mundo namin. Hindi namin matanggap ang pagkawala niya. Nung lamay niya, ay hirap na hirap akong magpakatatag. Pero kailangan kong gawin, alang-alang sa mga anak ko at sa asawa kong hindi halos makagulapay sa sobrang paghihinagpis. Hindi man lang daw namin nayakap ang anak namin kahit sa huling pagkakataon. Mahigit 1 buwan kasing hindi nakauwi sa amin si Angel noon dahil puspusa ng pag-aaral niya. Kung alam nga lang namin na iyon na ang huling beses na makikita at mayayakap namin siya, hindi na namin siya pinaalis pa. Pero huli na. Wala na ang anak namin at hindi na babalik pa kahit ang kaluluwa niya. Para sana kahit makita man lang niya kung gaano kasakit sa amin ang pagkawala niya. Iyon ang paniwala ko noon na hindi na bumabalik ang kaluluwa ng isang namatay. Pero isang matandang kakilala ang nagsabi sa amin na may gabay para makabalik ang kaluluwa ng isang namatay. Kapag daw nakita niya ang sarili niyang katawan, ay saka pa lang niya matatanggap na patay na siya at makakapunta na siya sa kung saan man siya patungo. At maaari mo din daw malaman kung nandoon siya at nakita niya na ang katawan niya. Sa kagustuhan ng asawa kong maramdaman ang presensya ng kaluluwa ng anak namin, ay naniwala at sinunod niya ang payo ng matanda. Hindi man ako naniniwala, sinuportahan ko na lang ang kagustuhan ni Auring. Hating gabi na nung 3 araw niya, naglagay kami ng 1 basong tubig na malinaw na merong petals ng bulaklak sa loob. Ipinatong namin yon sa ibabaw ng kabaong. At sa ibaba naman, naglagay ako ng buhangin. Tapos ay umupo kami sa magkabilang panig ng kabaong niya para hintayin ang pagdating niya. Wala nang gaanong tao noon. Kung meron man, ay mga tulog na. Kami na lang ng asawa ko ang gising. Inaapuntahan na ako ng antok noon dahil wala pa akong tulog. Pero pinaglabanan ko. Maya-maya, nakaramdam ako ng kakaibang lamig na nanunuot sa balat ko. Napatingin ako kay Auring na tila naramdaman din yon. Nakatingin siya sa baso ng tubig habang nanlalaki ang mga mata. Gumalaw-galaw ang mga petals na nasa loob niyon kahit wala namang kahangin-hangin. Otomatikong napatingin ako sa buhangin na nasa ibaba ng kabaong. At ganun na lang ang kilabot na gumapang sa buong katawan ko nang makita ko ng malinaw ang pagbakat ng isang pares ng nakayapak na paa doon. Pagtingin ko ulit kay Auring, ay umiiyak na siya
at sinasabing nandoon na ang anak namin. Napaluha na din ako. Noon namin naramdaman ang malamig na hangin na bumalot sa buong katawan namin na parabang may yumakap sa amin. Damang-dama ko ang presensya ni Angel nung mga oras na yon. Napapikit ako. Kasabay ng isang malakas na ihip ng hangin ay may mahinang tinig kaming nadinig na nagsasabi ng paalam po. Hindi mapigil ang luha naming mag-asawa habang unti-unting nawawala ang hangin na yon. Noon lang ako naniwala sa sinasabi ng matanda dahil nararamdaman namin mismo ang kaluluwa ng aming anak na si Angel. Patunay ang bakas ng mga paa niya sa buhangin na yon. Magandang gabi o araw po sa lahat ng tagapakinig. Avid listener din po ako ng channel na to. Tawagin niyo na lang po akong Jomak, pero hindi ko tunay na pangalan. Construction worker ako at nakadestino dito sa Bacoor, Cavite. Nangyari po yung kwento ko matapos kong pumunta sa lamay ng kasamahan ko sa trabaho na itago na lang natin sa pangalang Dante. Matagal-tagal ko na siyang kasama sa trabaho. Ilang proyekto na din ang pinagsamahan namin, pero hindi kami ganun ka-close. Mabait naman si Dante. May ugali nga lang na akala mo tagapagmana ng kumpanya. Masyado kasi siyang matuwid at para sa akin, hindi marunong makisama. Sa kahit anong trabaho naman kasi, hindi mawawala yung kahit papano, pipitik tayo ng mga pwede nating mapakinabangan. Pandagdag kita ba? Alam kong mali, pero alam ko din naman na normal lang yon sa mga kagaya kong construction worker. Pero hindi kay Dante, na lagi nang nakakontra. Kaya madalas kaming magtalo. Pero kahit ganun, nalungkot din naman ako na bigla na lang siyang namaalam. Naaksidente siya sa motor. Nagpunta kami ng mga katrabaho ko sa lamay niya. Kasama namin si Foreman. At syempre, hindi mawawala yung tagayan. Noong pauwi na kami, binitbit ko yung pagkain na sinadya kong hindi kainin doon dahil bala ko talagang iuwi para may makain ako sa bahay. Kanin at ulam yon na nakalagay sa styro. Sinaway ako ni Foreman nung makita niya. Bawal daw mag-uwi ng pagkain galing sa patay dahil baka sumunod yun. Pero tinawanan ko lang. Hindi ka ako totoo yun. Saka sayang naman ka ako yung pagkain. Pagdating sa inuupahan kong maliit na kwarto, ipinatong ko lang yung pagkain sa lamesa. Tapos nagbuhos na muna ako para presko ang pakiramdam ko paghiga. Habang naliligo ako sa maliit na banyo na nasa loob din ng kwarto, natigilan ako. Dahil sa sulok ng mata ko, ay may nakita ako na parang anino na dumaan. Agad kong hinawi yung kurtina na siyang tumatabing lang sa banyo. Pero wala akong nakita. Inisip ko agad na namalikmata lang ako. Ako lang naman kasi talagang mag-isa doon. At siniguro kong nakalak ng mabuti ang pinto. Itinuloy ko ang pagligo. Maya-maya, may naulinigan naman ako na may kumakaluskos sa gawin ng lamesa. Pinatay ko yung gripo at sumilip ulit. Nagtaka ako kasi nawala yung pagkain na ipinatong ko doon. Matapos kong maligo, hinanap ko yung pagkain. Baka kako may nakapasok na daga at tinangay yun. Pero hindi ko talaga nakita. Gayong isang maliit na kwadrado lang naman yung inuupahan kong kwarto na yon. Hinayaan ko na lang yon at nagpasya na mahiga na. Pero hindi ako makatulog. Alumpihit ako sa pagkakahiga. Pakiramdam ko kasi parang may nagmamasid sa akin. Lalo na kapag pumipikit ako. Kaya biglang dilat ako. Pero biglang nanlaki yung mga mata ko nang mahagip ko ng tingin sa may bandang paanan ko
yung anino ng tao na naglagos palabas ng pinto. Napabalikwas ako ng bangon, sabay kusot ng mata. Inisip ko kung tama ba yung nakita ko o guni-guni ko lang yun. Para makasiguro, nagpa siya akong buksan ng pinto. Baka mamaya napasok na pala ako. Hawak ang isang baseball bat. Pabigla akong binuksan ang pinto. At laking gulat ko nang mabuglawan ko ang isang lalaking nakatalikod na nakasuot ng ternong barong Tagalog. Hawak niya sa isang kamay yung pagkain na nakastyro na siyang hinahanap ko. Nabitin sa ere yung hawak kong baseball bat dahil parang itinulos ako sa pagkakatayo. Nagunahan sa pagtayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Yun kasing lalaking nakabarong, kahit nakatalikod, sa hulma pa lang ng bayokos na likod, ay kilalang kilala kong si Dante. Yung kasamahan ko sa trabaho na namatay at pinaglamayan namin nung gabing yun. Hanggang sa nawala siya sa dilim, ay nakatayo pa din ako sa pinto at halos nakatulala. Kundi pa may dumaang nagtitinda ng balot at pilit akong inalok, ay hindi yata ako mauulian. Dali-dali kong isinara ang pinto at hindi magkanda tuto sa pagkandado nun. Napamura na lang ako sa takot. Hindi ko alam kung hanggang sa kamatayan ay dala-dala ni Dante yung ugali niya na pag sinabing bawal, bawal talaga. O sadyang totoo ang pamahiin na bawal mag-uwi ng pagkain. Hindi ako makapaniwala na literal na sinundan talaga ako ng patay dahil lang sa nauwi kong pagkain. Magandang araw po. Ako si Lani, tubong Marinduque. Pero ngayon, kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Quezon City bilang isang sales lady. May gusto po sana akong ikwento sa inyo tungkol sa naging karanasan ko. Ang pamilya po namin ay naniniwala sa mga pamahiin. Hinubog kami ng mga lola namin sa ganong mga pamahiin. Wala naman daw mawawala kung susunod kami, lalo na sa mga pamahiin tungkol sa mga patay. Si Lola Mercy ay tiyahin ni Mama. Sa bahay na namin siya nakitira dahil ang nag-iisa niyang anak na si Tita Ofe ay nasa abroad na. Nasa 20 pa lang ang edad niya nang makapag-asawa ng foreigner at matagal na siyang naninirahan sa Canada, kaya iba na rin ang paniniwala niya. Bago mamatay ang Lola Mercy, ibinili niya kay Mama na walang lalabag sa kahit sino sa amin sa pamahiin na itinuro niya. Nung unang gabi ng lamay ni Lola Mercy, dumating si Tita Ofe. Siya ang gumastos ng lahat ng para sa lamay ni Lola Mercy. Mayaman din kasi ang napangasawa niyang foreigner. Kahit na sa amin na nakatira si Lola Mercy, ay siyempre siya pa din ang anak nito at siya ang nasunod sa lahat ng dapat gawin. Hindi naman din siya masyadong kinausap ni Mama dahil parang mataas na ang ugali nito kahit na sila ay magpinsan. Mayaman kasi talaga ang napangasawa niyang foreigner. Isa pa lang ang anak ni Tita Ofe. Kailan lang din kasi sila nagkaanak dahil may problema noon sa matres ang tita. Nasa 5 taong gulang pa lang ang anak nilang lalaki noon. Si Tita Ofe ay hindi naniniwala sa mga pamahiin. Kaya nung makita niyang may takip ng telang itim ang salamin sa bahay, ay pinatanggal niya yon. Nanalamin siya at hindi niya na ulit ipinalagay kina Mama yon dahil hindi naman daw totoo ang mga pamahiin. Makabagong henerasyon na daw ngayon. Kaya naman iniwasan na lang naming mapatingin dito. At ang isa pa ay hindi niya pinapasuot ng damit na pula ang anak niya para hindi lapitan ng kaluluwa. Isang hapon noon, panay iyak ang anak niya. Habang pinapatahan niya, ay nakaharap siya sa malaking salamin sa sala kung saan nandoon si Lola Mercy. Binubulaga niya ang anak niya doon. Matitigilan naman saglit sa pag-iyak, pero maya-maya pa, iiyak na naman yung bata. Ilang saglit pa ay natigilan si Tita Ofe.
nang magsalita ang anak niya ng scary face habang nakaharap sa salamin. Hindi daw pinansin ni Tita Ofe yon at nagpatuloy sa paglalaro sa anak niya. Pero paulit-ulit lang nitong itinuturo ang salamin habang umiiyak na parang natatakot. Kaya inilayo na lang siya ni tita ko sa salamin at saka siya tumigil. Kinagabihan habang natutulog ang bata ay nahipo ni mama ang ulo nito na mainit. Inaapoy ng lagnat ang pinsan ko. Kaya sinabi niya sa tita ko na painumin nila ng gamot. Pero hindi pa rin humuhupa ang lagnat. Kaya dinala ni Tita Ofe at ni mama ang pinsan ko sa ospital. Wala naman daw nakitang sakit nang ipalaboratory nila lahat. Pag uwi ng bahay ay sinuotan daw ni mama ng pulang t-shirt ang pinsan ko. Pagkatapos nun, nawala na din ang lagnat niya. Si mama na lang ang nag-alaga sa pinsan ko dahil abala sila Tita Ofe sa mga bisita sa lamay ni Lola Mercy. Huling gabi na ng lamay ni Lola noon. Nung nagsusuklay daw sa harap ng salamin sa kwarto si Tita Ofe, napansin daw niya na may dumaan sa likuran niya na imahe ng isang tao na nakabelo at damit na itim. Lumingon daw agad siya para tignan kung sino yon. Pero wala naman siyang nakita dahil bukod dito ay sarado ang pintuan at wala naman siyang nakitang pumasok dito. Kaya daw nagmadali nang lumabas si Tita Ofe at pinatakpan niya na ang mga salamin hanggang sa mailibing na nga si Lola Mercy. Hinintay muna nila na mag 40 days ang lola bago sila bumalik sa ibang bansa. Alam ni mama na matapos ang nangyari ay naniniwala na si tita sa mga pamahiin. Ako po si Farwin mga kapasta. Kumusta po kayo? Tubong Catanduanes po ako, pero sa ngayon nakatira ako dito sa Antipolo. May ibabahagi lang akong isang kwento na na-experience ko nitong nakalipas na buwan. Sa palagi kong pakikinig dito sa channel ninyo at base sa mga napapakinggan kong istorya ng mga sender, nalaman kong hindi lang ako ang nag-iisang nakaranas na at naniniwala sa mga kababalaghan. Kaya naman isishare ko din sa inyo yung nangyari sa akin na siguro ordinaryo na lang din naman. Tungkol po ito sa lamayan. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas matapos ang reunion naming magkakaklase nung high school. Tapos may isa kaming kaklase na namatay ang tatay. Hindi kami masyadong close nung kaklase ko na yon. Pero dahil marami sa group chat namin ang nagkumpirma na pupunta sa burol para makilamay, nakiayo na din ako. Ang totoo, may kalayuan ang lugar ko sa kanila. Sa Caloocan pa kasi sila nakatira. Pero dahil nabitin kami sa reunion, nagkasundo kami na magkita uli sa lamay at ituloy ang paggimik. Hindi na ako nagpaantay sa kanila sa meeting place namin kasi nga malayo pa ako. Nagsabi ako na didiretso na lang ako sa bahay nila. Madali lang naman kakong hanapin yon at may motor naman ako. Nung gabi nga na yon, pagkagaling ko sa trabaho, pasado 7:00, dumiretso na ako sa lugar nila. Kaso pagdating ko dun sa street nila, mahaba pala yung looban ng iskinita at wala akong natatanaw na maliwanag na ilaw, tanda na may nakaburol. May matandang lalaki na nakaupo doon sa pinakakanto sa tabi ng street sign. Kaya nilapitan ko at nagtanong ako. May edad na yung matanda at kahit nakaupo, kita mong may katangkaran. Payat lang siya at maputi na ang lahat ng buhok at bahagya ng nakadilat ang mata. Hindi ko alam kung inaantok na ba o sadyang singkit lang siya. So nagtanong ako kung nasaan yung bahay ng kaklase ko. Binanggit ko yung pangalan at sinabi ko na may patay sila kaya makikilamay ako. Minuwestra ng kamay niya yung pinakadulo pa ng looban. Diretso lang daw ako. Sinundan ko ng tingin yung tinuturo niya. Kahit wala naman akong matanaw na liwanag doon, nagpasalamat pa din ako. Pero paglingon ko,
biglang nawala yung matanda sa kinauupuan niyang bato. Hinanap ko pa siya agad sa paligid, pero wala na talaga. Nagtataka ako kasi tingin ko mahina na yung matanda. Kaya paano yung makakaalis doon ng ganun kabilis? Iniatras ko ang motor ko para sana hanapin pa yung matanda kung saan nagpunta. Pero nag-text na yung kaklase ko at tinatanong na ako. Kaya naman hinayaan ko na lang kung saan man siya nagpunta. Tama naman yung matanda, nasa pinakadulo nga yung bahay. Dead end na yung iskinita na yon. Nasa bakuran yung mga kaklase ko at ako na lang ang hinihintay. Ipinark ko yung motor ko sa gilid ng pader nang magulat ako sa nakita kong nakaupo sa tabi ng gate. Yung matandang napagtanungan ko, nandoon at nakadekwatro ng upo habang tila may tinatanaw sa kalsada. Gulat na gulat talaga ako dahil bigla na nga siyang nawala dun sa kanto, tapos aabutan ko pa dito. Wala akong nakitang sasakyan doon sa tabi namin habang nagtatanong ako sa kanya kanina. Tatanungin ko sana siya kung paanong bigla siyang napunta doon nang hilahin na ako papasok ni Noel. Nawala na sa likod ko yung matanda at napakwento na ako sa mga kaklase ko habang nagtatagay. Pauwi na kami noon at syempre pa, sisilip tayo sa patay bilang respeto. Pagtunghay ko sa kabaong ng tatay nung kaklase ko, ay ganoon na lang ang pagkabigla ko nang makita kong ang nakahiga doon ay yung matandang napagtanungan ko sa kanto. Gusto kong isiping namamalikmata lang ako. Pero iyon din kasi ang itsura nung nasa litrato sa ibabaw ng kabaong. Medyo nanigas ang pangako noon sa pagkabigla. Hindi ko alam kung dahil ba sa nakainom na ako at epekto lang yun ng alak. Pero sigurado ako na iyon nga yung matandang napagtanungan ko sa kanto na biglang nawala at naabutan ko naman sa gate. Nahulasan ako at daig ko pa yung binuhusan ng malamig na tubig. Ikinuwento na nga lang sa akin ni Noel na inakay niya ako palayo sa kabaong kasi nakita daw nilang tulala ako. Sinabi ko naman sa kanila, pati na dun sa kaklase namin, na nagpakita sa akin yung tatay niya. Pero hindi naman naniwala. Bakit naman daw sa akin magpapakita? Hindi naman kami magkakilala. Kahit ako nga, hindi ko din alam kung bakit nga ba sa akin nagpakita yung multo ng tatay niya. Basta ang alam ko, natakot talaga ako nun. Ako po si Arnel. Nakatira po ako dito sa Manila kasama ang pamilya ko. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo ang naging karanasan ko nang minsang pumunta kami ng tatay ko sa lamay ng tito ko, pinsan ni tatay. Nasa high school pa lang po ako noon nang mangyari yon. Nang malaman ni tatay na namatay ang pinsan niya, ay lumuwas agad kami papuntang Quezon. Malapit kasi silang dalawa sa isa't isa, lalo na nung bata pa. Kaya naman nalungkot si tatay nang mawala si tito. Kami lang pong dalawa ni tatay ang nagpunta doon dahil walang ipapamasahe kung kasama pa ang nanay at ang mga kapatid ko. First time ko lang din pong magpunta noon sa lamay. Kaya nung nagbigay ng mga biskwit at mga candy para sa mga bisita, ay kumuha ako at itinabi ko muna para iuwi sa bahay. Wala din kasi akong alam sa mga pamahiin noon dahil bata pa ako. Kinabukasan, umuwi na din kami ng tatay ko. Hindi na namin inantay na mailibing si tito ko dahil may trabaho pa si tatay at ako naman ay pumapasok sa eskwelahan. Ang importante raw ay napuntahan niya sa burol. Bago kami umuwi, kumuha pa ulit ako ng mga biskwit para sa mga kapatid ko. Nang makauwi na sa bahay, ay isa-isa kong ibinigay sa kanila yon. Tinanong ako ng tatay ko kung saan galing yung mga yon. Sinabi ko nga na sa lamay ni tito galing yon. Napailing nun si tatay. Sinabihan niya ako na bawal daw mag-uwi ng pagkain galing sa lamay.
Isang pamahiin daw yun. Napagalitan ako ni tatay. Uli-uli raw ay magtatanong muna ako sa kanya kung pwede ba ang gagawin ko. Kaso nakapag-uwi na ako, kaya binaliwala ko na lang yon. Ang ibang nauwi kong biskwit ay kinain ko habang gumagawa ako ng project. Inabot ako ng hating gabi noon. Maya-maya, may kumakatok ng mahina sa kwarto ko. Akala ko si nanay lang yon at chinecheck kung tulog na ba ako dahil 10 oras na nga ng gabi. Pero pagbukas ko ng pinto ay wala namang tao at nakapatay ang ilaw sa sala. Kaya naman nagmadali na akong pumasok at tinapos ko na ang ginagawa ko para makatulog na rin. Kinabukasan, hindi ako makabangon dahil masama ang pakiramdam ko. Mga bandang tanghali ay inaapoy na ako ng lagnat. Napainom din naman ako ng gamot ng nanay ko. Pero hindi pa din bumababa ang lagnat ko. Kaya nang dumating ang tatay ko galing sa trabaho, ay dinala nila ako sa ospital. Kasi nagde-deliryo na rin ako. Pagdating namin sa ospital, ay nagpa-laboratory na ako. Pero ang nakakapagtaka lang, ay walang nakitang sakit sa akin kahit ano. At normal naman ang lahat sa akin. Pinauwi na lang ako ng doktor dahil wala namang kailangang gamutin sa akin. Binigyan na lang ako ng paracetamol para sa lagnat. Pagdating namin sa bahay ay hindi pa rin nawawala ang lagnat ko. Medyo bumaba lang pero mainit pa rin ako. Kaya naman naisip ng nanay ko na patingnan din ako sa ninong ko na albularyo. Pagdating namin sa bahay ng ninong ko, tinignan niya ang palad ko. Tinanong niya agad sa akin kung may pinuntahan daw ba akong lamay ng patay. Kinilabutan ako sa sinabi ng ninong ko. Dahil paano niya nalaman na nagpunta ako sa patay? At iyon nga ay ang tito ko. Agad naman niyang sinabi na nabati daw ako ng patay. Dahil malamang daw na nag-uwi ako ng mga pagkain na galing sa lamay. Hindi naman daw galit ang kaluluwa ng tito ko. Napaglaruan lang daw ako. Dahil nga nag-uwi ako ng mga pagkain sa lamay. Isa daw kasi yon sa mga pinaniniwalaang pamahiin ng matatanda. Kinabukasan pagkagising ko, parang nagdahilan lang ako sa sakit ko. Siguro nga ay napaglaruan lang ako ng tito ko dahil sa pag-uwi ko ng pagkain mula sa lamay niya. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Magbabahagi po ako ng kwento. Naikwento ko na ito sa malalapit kong kaibigan, mga bagong kakilala at alam na rin ng mga kamag-anak namin yung nakakabigla naming karanasan noong lamay ng nakababata kong kapatid. Ngayon naman ay gusto kong ibahagi sa inyo ang nakakatakot na karanasang yon. Yung kapatid ko ay si Mario. 25 ako at 19 naman siya nung panahon na yon. Nangyari nga po pala yon taong 2010. Nung nabubuhay pa si Mario, ilang beses niyang nabanggit sa amin ang tungkol sa kaibigan niyang engkanto na tinawag niyang si Holen. Kasing edad daw niya si Holen at nakilala niya mula nung 7 taong gulang pa lang siya. Lagi raw silang nagkukwentuhan at naglalaro. Sa takot nila nanay at tatay ay pinaalbularyo nila si Mario. Kinumpirma nga ng albularyo na naiengkanto ang kapatid ko. Mula nang maipaalbularyo ay nawala naman ang engkanto sa buhay ni Mario. Pero nung nagbinata na siya ay binabanggit uli niya. Sabi ng albularyo, hindi na niya makayang paalisin ang engkanto sa buhay ni Mario dahil si Mario daw mismo ang nagnanais na manatili ang kaibigan niyang yon. Hanggang sa dapuan na nga siya ng sakit. Ginawa naman nila nanay at tatay ang lahat para mailigtas ang kapatid ko. Pero hanggang doon na lang talaga ang buhay niya. Nung nakaburol na siya, sa huling lamay, isang babae ang bumisita at wala isa man ang nakakakilala sa kanya. Ang sabi niya kaibigan daw siya ni Mario. Normal naman yung itsura niya, maliban sa tenga niya na parang mas malaki kaysa karaniwan. Ako mismo yung nagtanong kung ano ba yung pangalan niya at kung saan sila nagkakilala ni Mario.
Hindi niya ako sinagot. Sa halip ay dumiretso siya sa kabaong at tinignan ang labi ng kapatid ko. Medyo nainis ako nun sa hindi niya pagsagot sa tanong ko. Sila nanay at tatay, pati yung iba pang nandoon sa lamay, ay napasunod ng tingin sa babae. Ang ginawa ko ay sinundan ko yung babae sa tabi ng kabaong ni Mario. Tsaka ko inulit ang tanong. Hindi pa nga ulit siya sumagot, pero hindi ako makapayag sa pagbabaliwala niya, kaya sinadya kong ulit-ulitin ang tanong ko. Tumingin siya sa akin, siguro nakulitan. Tinitigan niya ako at saka sinagot ang tanong ko. Nagimbal ako sa naging sagot niya. Ang pangalan daw niya ay Holen. Matapos niyang sabihin yun ay natulala ako. Hindi ako makapaniwala. Sino ba naman sa pamilya namin ang makakalimot sa pangalang Holen? Ang pangalan ng engkantong matagal ng kaibigan ng kapatid ko. Hindi ko namalayan kung paano siya nawala sa harapan ko dahil nga natulala ako sa pagkabigla. Ang sabi nila nanay, parang walang anuman daw na naglakad palabas ng burol. Walang binate o tinignan man lang maski isa sa kanila. Diretso lang daw ang tingin sa paglalakad. Nung sabihin ko kila nanay na Holen ang pangalan ng babae, ay ganoon din ang naging reaksyon nila. Tulad ng naging reaksyon ko. Ang isa pang kinagulat namin ay babae pala ang engkantong si Holen. Ang buong akala kasi namin dati ay lalaki rin dahil sa pangalan na tunog pang lalaki. Wala naman kasing nag-usisa kay Mario noon kung babae ba o lalaki yung engkanto. Maging yung albularyo ay hindi rin nabanggit ang tungkol doon. May mga matatanda sa burol na nagsabing hindi kaya hindi totoong namatay si Mario sa sakit, kundi kinuha lang ng engkanto. Pero kami sa pamilya ay naniniwalang natural na sakit ang kinamatay ng kapatid ko. Marahil ay sadyang binisita lang siya ng kaibigan niyang engkanto sa huling lamay niya. Hindi na nagpakita ulit si Holen maski nung ilibing si Mario. Paniwala pa nila nanay, ang engkantong yon ay mula sa puno ng mabolong nasa likuran ng bahay namin. Gusto yung putulin ni tatay, pero nagbigay ng babala ang albularyo na kapag ginawa yon ni tatay ay posibleng gumanti ang engkantong nakatira doon. Baka may magkasakit o kunin sa miyembro ng pamilya namin, kaya hindi na lang ginawa ni tatay.